Dalawang low pressure area na natili pa rin aktibo sa ating tropical cyclone sector despite na nanatiling stationary na mahigit sa 2 araw na. At isang Fortran system nagpapaulan sa ilang bahagi sa Batanes Group of Island. At Eastern Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin ang mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagtulog. Pero nanatili ng Luzon, kasama ang Metro Manila at South Luzon, katamtaman at maalinsangan pa rin ang panahon. At drought classification, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon, na nanatiling mataas. At G1 minus storm, umeepekto ngayon sa mundo. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikalawang araw ng Mayo 2025. Ang oras nating voice may maga ay alas 10:44 na ng umaga. Okay, balik muli sa ordinary day, balik uli sa may pasok dahil tapos na po ang holiday kahapon at balik na naman tayo sa matinding alinsangang ngayong araw. Bagamat dumadalas na po ang pagdabi nga po ng mga localized thunderstorms, which is nung nakaraang linggo at nung nakaraang ikalawang linggo ng April, binanggit na po natin yan na kapag talagang pumapasok na ang katapusan ng April at pumapasok ang unang linggo ng May, ay dumadami at tumataas na po yung forecast ng mga localized thunderstorms. At makikita natin sa lightning detection system, sa amin sa Caloocan, makikita ay mayroong 15 lightning strikes na naaktibo, lalo na sa silangang parte ng Eastern Visayas. So nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may pagkilat at pagkulog. At mula pa kagabi ay napakataas na po ng lightning activity. Kahapon, pinakamalapit sa amin, 6 km po. Ang pinakamalapit sa amin at pinakamalayo ay nasa 2,710 km ang naging pagkulog at pagkidlat. So kung titingnan natin yung lightning summary namin sa Caloocan, ang dami na naging pagkulog at pagkidlat na naitala. So titingnan natin dito. Di pa natin na ilalagay ito sa ating webpage, pero makikita ay aktibo naman ang ating lightning detection system. Yan. Mula kahapon ay nasa total of 3,498 total strokes ang nai-record ng aking lightning detection system. Especially ang distansya nito mga around 1,500 km pataas. So medyo malayo-layo naman sa amin. Pero nakapagtala kami ng 6 km na pinakamalapit na nagkaroon ng pagkulog at pagkidlat. Makikita po ang propagation northeast at southeast, ang mataas na stroke ratio sa amin sa Caloocan. And so far, within 24 hours period, ay naging pinakamataas ang pagkulog at pagkidlat sa amin. Ay pagsapit po ng bandang hapon po, ayan lumakas po siya. And then nagtuloy-tuloy po siya kahit sa gabi na mga pagkulog at pagkidlat. Yung mga mean na matataas ng pagkulog at pagkidlat ay usually during mga bandang alas 4 hanggang gabi na po yan ang medyo mataas. So yan po ay nagkaroon tayo ng mga recordings at nasa total nga po ng mahigit sa 3,400 ang naging total lightning cut namin sa Caloocan. So mula nang na-restore natin yung ating lightning antenna, bumalik na po yung reception, ay dumami naman po agad ang pagbilang nito. So ingat po sa mga dadalasin ng pagkulog at pagkidlat. Lalo na ngayon ay patuloy pa rin ang nadetect na pagkulog at pagkidlat ngayon, lalo na sa silangang bahagi po ng Visayas. At makikitang aktibo pa rin yung nadetect na aking lightning detection system sa Caloocan. So ingat po sa mga kababayan natin dahil makikita sa pinaka-satellite ng kahit tingnan niyo sa consortium ay makikita niyo aktibo ang ating mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Central Visayas ay ngayong umaga. So mag-ingat na lang po mga folks. Samantala sa atin namang lagay ng mga pag-ulan, makikita sa Doppler radar imagery, wala naman masyadong water vapor ngayon, so inaasahan natin mga bandang hapon ay makakaranas na naman tayo ng mga pagkulog at pagkidlat. At base sa ating thunderstorm watch sa NCR, kasama na ang buong Metro Manila, within 12 hours po ang forecast niyan, so be ready na lamang kung uulanin. Well, just in case po ay wala tayong magiging komento dahil at least makontrol man lang ang tinding init.
Ready na lamang sa inyo mga payong kung sakaling biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa Visayas area naman, as of 10 o'clock AM, nakataas ang forecast sa bandang Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique. So halos buong western hanggang eastern part ng Visayas na po yan. Kasama ang Palawan at Occidental Mindoro sa most likely na magkakaroon ng pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Under monitoring na to base sa data feed ni Pag-asa. Sa Northern Luzon naman, ang Cagayan, nakataas pa rin sa 12-hour ang forecast na magkakaroon pa rin ng pagkulog at pagkidlat, lalo na dyan sa binabanggit natin parati sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Gaya na lamang ng bandang Isabela at bandang dyan sa paligid na yan ng baybayin ng Tugigaraw area. Sa area naman ng Mindanao, kung meron, well, wala pang nakataas sa forecast, mostly Visayas area. So expected dalawang ang thunderstorm advisory yun sa Visayas, asahan ngayon within 12-hour period. Nakataas po yan at kasalukuyan nga pong may mga inuulan na ngayon sa silangang bahagi ng Visayas. Sa ating current conditions of forecast, gloomy haze at few clouds po umiiral ngayon sa amin sa Caloocan, pero mataas pa rin ang temperatura. Base ngayong Biyernes ay nakataas po ang forecast na uulanin kami dito sa Caloocan, 100% chance daw pero partially cloudy at may mga ilang haze ang umiiral. So binanggit na natin hanggang this coming weekend po, medyo maglalaro tayo ngayon, may mga overcast at mga pagkulog at pagkidlat. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 4:08 AM, pinakamababa na ang 27.4 degrees Celsius, almost stationary na pinakamababa na naitatala namin palagi sa Caloocan. Highest air temperature namin kahapon o naitala 35.4 degrees Celsius, na itala yan kahapon ng hapon at 1:39 PM. Ibig sabihin, napakataas ng aming heat index, umabot ng 50.1 degrees Celsius ang aming grabing init pandama. Kung titingnan naman natin sa mga nakaraang forecast at magdadaang mga heat index forecast natin ngayon sa bansa, as of 10:28 AM sa Caloocan, nasa 45.5 degrees Celsius na po ang aming kasalukuyang heat index na nasa danger level. At base sa forecast, halos tugma naman ang naging heat index forecast ngayong 10 o'clock AM. Nasa 44 degrees Celsius ang inaasahan daw na heat index. Pero humigit pa yan, maabot pa nga po ng 45.5 degrees Celsius heat index. Pinakamataas sa amin ngayon ang magiging heat index namin hanggang mag-start yan mamayang alauna ng hapon hanggang alas 2. The pinakamataas na ang 47 degrees Celsius heat index sa amin sa Caloocan. At gaya nating sinasabi, hanggang ngayong buong linggo, unang linggo po ng May ay magiging mataas pa rin na mahigit sa 40 degrees Celsius o mahigit pa sa 45 degrees Celsius ang inaasahan nating heat index sa Caloocan kahit ngayong unang linggo po yan ng May. Base naman sa huling record ng calculated o computed heat index kahapon ni Pag-asa, nangunguna sa may pinakamataas. Ang kung titingnan natin dito, may 44 degrees Celsius. Yan. Lumalabas yan na po yung pinakamataas nila. Ayun, may pinakamataas. 45 degrees Celsius sa Cuyo, Palawan. Ang nangunguna sa pinakamataas. Kasama na ang Infanta, Quezon. May tig po 45 degrees Celsius po. Yan na po yung pinakamataas na naitala sa computed calculations ni Pag-asa. And the rest, 44 degrees Celsius na po pababa. Which is na i-post naman natin yan sa ating init factor report kahapon. Wala naman sa ating heat index forecast sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga piling lugar, typically, sa Lawag, Ilocos Norte, heat index nila ngayon ay inaasahang forecast ngayong 10 AM, 41 degrees Celsius. Inaasahang pinakamataas sa inyo dyan, 44 degrees Celsius. Starting ngayong tanghali, 12 o'clock PM hanggang 1 o'clock PM po, na pinakamataas na 44 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa inyo dyan. Samantala sa Tugigaraw, inaasahang forecast na pinakamataas sa inyo ngayon, 40 degrees Celsius ngayong 10 AM, pero inaasahan aabot pa yan hanggang 46 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 2 po yan ng hapon. So wag po masyadong gabilad at mainit pa rin at uminom ng maraming tubig mga folks. Sa may bandang Santiago, Isabela naman, ang inaasahan ninyong heat index ngayon, 39 degrees Celsius pinakamataas. Pero inaasang aabot pa yun sa 44 degrees Celsius starting ngayong tanghali, 12 o'clock PM hanggang alauna po yan ng hapon. Alas 2 po ng hapon yan. Hanggang alauna hanggang alas 2 po ng hapon na manatiling 44 degrees Celsius daw
ang heat index forecast ninyo dyan. So, mainit din. Pagdating naman sa may bandang Dagupan, bandang Pangasinan area, ay in-expected 43 degrees Celsius ang inyong heat index dyan. Aabot daw ng hanggang 45 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock PM po, na magiging pinaka-maximum danger peak ng heat index sa inyo dyan sa Dagupan. Sa Central Luzon naman, especially sa Tarlac, forecast ninyo dyan, 42 degrees Celsius. Pinakamataas mamaya, starting ng 12 o'clock PM, aabot sa 45 degrees Celsius hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So, mainit pa rin at napakataas pa rin ang heat index. Sa may bandang Batangas naman, ang expected heat index sa inyo dyan, aabot 44 degrees Celsius at aabot pa yan sa pinakamataas sa 47 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 2 daw yun ng hapon. So, napakainit din sa inyo dyan sa Batangas area. Huwag masyadong magbibilad at uminom ng maraming tubig. Sa bandang San Jose, Occidental Mindoro naman, expected forecast ninyo dyan, 44 degrees Celsius, pero mamayang hapon aabot pa ng pinakamataas sa 46 degrees Celsius starting ng tanghali, 12 o'clock PM hanggang alauna ng hapon po. Mataas din. Sa may bandang Visayas naman, sa Cebu, na-expect na heat index forecast sa inyo dyan hanggang 32. Double check natin. Yes, medyo mababa, 33 degrees Celsius lang. Pero aabot pa rin yan sa pinakamataas na 38 degrees Celsius. Ngayong hapon, mga alas 2 po yan ng hapon, aabot daw sa 38 degrees Celsius, extreme caution. So medyo mababa po heat index ngayon din nyo dyan sa may bandang Visayas dahil kahapon pa nakakaranas kayo ng overcast and gloomy at mga pagkulog at pagkilat na inuulan-ulan na nga ngayon dyan sa parte ng Visayas area. Kaya medyo mababa ang kanilang heat index ngayon. At expected yan ngayon dahil kasalukuyang inuulan sa ilang bahagi ng Visayas area. Sa Mindanao naman, sa may bandang Davao City, nasa ang heat index ngayon sa inyo dyan ay nasa 34 degrees Celsius po at inaasang aabot yan sa pinakamataas na 35 degrees Celsius. Starting ngayong 11 o'clock AM, tuloy-tuloy na yan hanggang alas 2 po yan ng hapon na manatiling 35 degrees Celsius, extreme caution. So medyo mababa rin sa inyo, hindi umaabot ng 40 degrees Celsius sa may bandang Davao City. Sa Zamboanga Peninsula naman, inaasahan ninyong heat index ngayon dyan, 38 degrees Celsius at pinakamataas na hanggang 36 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon, extreme caution po. So, mapapansin pa rin natin, hindi umaabot sa 40 degrees Celsius ang magiging heat index sa bahagi na po ng Visayas at Mindanao area. Medyo bumababa na po yung heat index sa inyo dyan. Pero patuloy pa rin na mataas sa bandang Southern Luzon and the rest ng Luzon ay mataas pa rin ang ating magiging heat index na lumalagpas pa rin sa 45 degrees Celsius heat index, kaya wag pa rin masyadong magbibilad at wag masyadong magpa-dehydrate. Uminom pa rin ng maraming tubig dahil tuloy-tuloy pa rin na magiging maalinsangan ang ating paligid ngayong unang linggo ng May. Pero kung tatabi natin sa PH extremes in past 24 hours, nangunguna ang Clark Air Base sa may pinakamataas na 37.5 degrees Celsius na highest heat index so far sa bansa. Halos pumapangalawa lamang kami sa Caloocan. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, stationary lamang 17.2 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila, at sa Inulan naman ang Clark Air Base pa rin ay nakaranas sila ng 109 mm na grabing ulan. So grabe po yung naging pag-ulan sa kanila in past 24 hours. So malakas pala naging pag-ulan sa kanila at nagsunod-sunod po ang mga localized thunderstorms dyan. At base naman sa ating outside humidity, base sa aming weather station, 71% po, moderate ang aming outside humidity, bumaba ito na 1% since last hour. Nasa 1,009 hectopascals ang aming atmospheric pressure, steady ito since last hour, so mukhang magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms ngayong hapon dahil medyo mababa, and steady ito since last hour. Bago ang lahat ay meron tayong aktibong space weather status. Na-report ko na rin yan sa aking Facebook page. So silipin po natin yung status. Mula kanina nagkaroon tayo ng G1 minor geomagnetic storm. And as of 10:06 AM, nag-update ito. Inasang onset na aabot ng G2 moderate geomagnetic scale. Nang base sa NOAA scale, G2 geomagnetic storm ang inaasahan natin. So expected na naman ang mataas na primary impact forward of 55 degrees. Kanina 65 degrees geomagnetic latitude. So magkakaroon ng mga posibleng power grid fluctuations ulit, lalo na sa mga matataas na lugar o high latitude power systems, maka-experience ng mga voltage alarm daw. Yung satellite orientation irregularities, mararanasan yan, at kahapon pa actually nagkakaroon ng increased low drag, kaya
yung mga GPS systems namin, lalo na sa monitoring ng aking lightning detection system, ay medyo disoriented since kahapon po. Medyo nahihirapan mag-pinpoint. So, expected na tuloy-tuloy yan ngayong araw. At ang radio high frequency nga po ay inaasahan natin magkakaroon ng mahinang signal reception, lalo na sa matataas na lugar. Well, expected ang auroral borealis effect sa mga madilim na lugar, especially sa Northern Hemisphere at bandang Antarctica. Sa ating NOAA KP Index, nakataas ngayon hanggang G1 geomagnetic storm daw ang expected KP Index. Base dito, 4.67 ang pinakamataas. At expected dito na G1 minor hanggang ngayong araw dahil nga po sa coronal mass ejection or HSF effects o yung burst ng solar flare na nanggagaling sa haring araw. Well, ano bang nakaposition yan? Ayan po. Kay AR4079, napakalaki po yung sunspot na ito. Laki po yung dot niya. So, medyo bantayan natin maigi ito dahil malawakan po yung sunspot nito. Bagamat yung sunspot number natin ay 59 lamang. Pero anytime biglang tataas yan, lalo na kung tututok ito direkta sa Earth. So, ngayon ay kasalukuyan nag-above normal yung ating solar wind ngayon. Ang pinakamataas ngayon so far, 579 km/s. Or halos magto 2 million kilometers per hour ang bilis ng solar wind. So, napakalakas po magiging impact niyan. Bagamat sa ating forecast, nangyari nga po kanina since 2 kahapon na mayroon tayong mga minor na geomagnetic field. Bagamat tuloy-tuloy lamang na nagkakaroon ito na unsettled pero pumitik pa rin yung ating mataas na geomagnetic field mula kaninang madaling araw. Ayan o, 4.67 kaninang 2 o'clock AM at kaninang 5 o'clock umabot nga po sa KP index of 5 G1 to G2 geomagnetic activity. So malakas po yung impact sa ating geomagnetosphere. Yan, sinasalo niya ngayon. So magkakaroon tayo ng medyo disoriented sa ating mga signals, lalo na sa outer space. Expected po ang miscalculation ng bahagya sa ating global positioning systems at expected ang medyo mataas na ating ionospheric TEC range. Bagamat medyo mababa sa may bandang Mid-Pacific, halos hindi ramdam sa Pilipinas. However, sa ating auroral map, kitang-kita ang auroral activity ngayon sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. So sa mga Pinoy natin dyan ay malamang kitang-kita nyo ngayon yung auroral activity. So far, hindi pa aktibo sa Yellowknife, Canada. Anytime, mag-a-active na lang yan. Dahil aktibo ngayon ang auroral activity. Yung plasma density naman, as of today, nagpo-propagate pa lang na aabot ng hanggang possible, aabot ng mahigit sa 500 ang magiging radial velocity. However, sa ngayong araw ay naglalaro sa between 300 to halos 400 km/s. Yung stereo A lamang niya ang sobrang taas, na umabot ng mahigit 600 at bumababa ito dahan-dahan yung radial velocity. Well, hindi naman direkta sa Earth pero makikita nyo po yung swaying ng solar propagation ng solar wind at sa susunod na 2 araw ay tatamaan na naman tayo ng panibagong solar wind. So expected na naman ang mga geomagnetic activity. Bagamat wala tayong D-region absorption error, mababa. Walang masyadong X-ray flux in 2 minutes according sa data feed ni NOAA. Expected 66% are solar flare activity at mataas ang ating HF condition. Mababa between 20 to 80 meters per. Sa umaga po yan at sa gabi halos buong 20 to 80 kasama na ang 10 to 12 meters na magkakaroon tayo na medyo fading sa ating radio reception, especially sa mga high latitude areas po. So, yan lang po ang pinaka-report natin for space weather observations ngayong araw. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:32 AM at nasa lulubog ito mamayang 6:13 PM. At ang ating waxing crescent na po na 23% illuminated, ang liwanag ng buwan, kaka-moonrise pa lamang nitong umaga. Ayan, nasa elevation of 18 degrees. Kaka-moonrise lamang nito kaninang 9:36 AM, pero mamayang gabi pa po ng 11:07 PM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes sa Sabado, well, himala, ibinalik na naman ni Pag-asa ang report nila regarding kay 99W. Una nila na itong dineclare kahapon pa na na-dissolve na si 99W. So, sa hindi may paliwanag na dahilan, binalik na naman nila yung synopsis. Dahil nga po, hindi naman nawala sa ating tropical cyclone sector
ang pagbabantay kay 99W. So pinaliwanag na natin yan dahil may mga nagtatanong, si Pag-asa daw, sinabi na ni Pag-asa, lusaw na raw. Well, paano nyo ngayon may papaliwanag to? Binalik na naman ni Pag-asa ang synopsis ni 99W. So yan ang sinasabi natin. Minsan, hindi minsan nagiging accurate yung report ni Pag-asa minsan. Minsan nasusunod pa rin yung ating mga analysis. So ayan, binalik nga po ni Pag-asa na may low pressure area kaninang madaling araw at namataan nga po ito sa layong 440 km east ng Hinatuan, Surigao del Sur. So nandiyan na yan sa may bandang silangan yung pinaka-remnant circulation ni 99W. Bagamat nanatili pa rin disorganized at walang nakikitaan pa rin na paglakas ito. Stationary lang talaga siya. So, yun lamang po. At embedded pa rin ng Intertropical Convergence Zone na maapektuhan ng mga pag-ulan, gaya na lamang sa silangang Visayas at Mindanao pa rin, gaya ng ating mga report ng mga nakarang araw. So, malinaw naman yan sa ating local weather advisory. So, ngayong araw ng Biyernes, inasahan natin na magkakaroon pa rin ng partly cloudy nitong maghapon at localized thunderstorms. Be ready po sa mga payong. Mataas ang tsansa, maximum 100% chance na uulanin, especially pagka pumasok ang localized thunderstorms. Bukas ng Sabado, maulap ang ating himpapawin at may mga localized thunderstorms pa rin, pero nasa 39 to 40% chance na uulanin bukas yan ng Sabado. So, be ready sa mga payong. Asahan ng mga localized thunderstorms this weekend. Highest and lowest temperature expected, 34 to 35 degrees Celsius, so medyo mainit pa rin. And lowest temperature expected maglalaro sa 27 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po rito, medyo may umiiral na frontal system sa may bandang Batanes, Cupop Island. Ayan po, makikita po dito sa hilagang bahagi ng Batanes, Cupop Island. Makakaranas ngayon sila ng mga localized thunderstorm dyan at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. At dahil may mga ilang frontal system dyan, asahan ang maulap na himpapaw rin sa paligid niyan. Pero sa nalalabi na malalaking kalupaan ng Luzon, hindi masyado mararamdaman yung epekto ng frontal system na ito. Pero magiging partly cloudy and some mostly cloudy ang iiral sa the rest ng buong bahagi ng Luzon. Bagamat maaliwalas at maaraw pa rin ang panahon natin despite na nagkakaroon tayo ng mga overcast and gloomy na paligid. Magkakaroon ng mga ilang mauulap na himpapaw rin dyan, lalo na especially dyan sa bandang Ilocos Norte, ilang bahagi ng Tugigaraw lalo na, at bandang Isabela area. Siyempre, lalo na, nangunguna yan na madalas na inuulan ang bandang Kasiguran Aurora at Baler kapag pumapasok ang mga localized thunderstorms. So, be ready sa mga payong at ilang bahagi ng bandang Quezon Province po. Pero nalalabi na Central Luzon mula sa Pangasinan hanggang dyan sa may Zambales ay despite na medyo overcast pero patuloy pa rin na maaraw at malinsangan na panahon hanggang Central Luzon kasama na ang Nueva Ecija pababa ng bandang Bulacan area. So, magiging maaraw pa rin tayo dyan at malinsangan kasama na ang Metro Manila at pababa ng bandang Imus hanggang Dasmariñas, Cavite. Papasok na yun ng bandang Laguna sa Calamba at the rest ng Batangas area. Pero nalalabi sa Calabarzon area, especially papasok ng Quezon Province hanggang Atimonan, magiging part dito sa mostly cloudy po tayo dyan. And the rest ng South Luzon, magiging overcast po at magiging gloomy, especially sa may bandang Bicol region. At dyan sa area ng bandang Tabaco, Albay, Rapu-Rapu, paligid ng Sorsogon ay magiging partly cloudy at magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog umiiral kabilang na ang Catanduanes area. So magiging madalas na magiging maulap-ulap na ang paligid natin dyan despite na medyo humid pa rin dahil sa tuloy-tuloy pa rin na isteli sa Dagang Pasipiko, sumasalubong lang dito sa surface trap nito. At mula sa bahagi ng Mimaropa, magiging maulan pa rin ang bandang Palawan, lalo na ang Puerto Princesa area at dyan sa bandang Cuyo, kasama na ang Taytay, San Vicente at El Nido area. So magiging moderate and some heavy rain showers ngayon ang umiiral sa buong Puerto Princesa area. So kung sisilipin natin heavy rain potential, nakakaranas ng heavy rain ang Puerto Princesa ngayon. So magdala ng payong at ingat sa mga biglaang pagbaha po at ingat sa mga buhaya rin. Magiging katamtaman din ang panahon pero magiging maulap at mga isolated rain showers din ang iiral ngayon sa dulo ng Batara sa Balabac na dulot na rin ng continuous surface trap dyan. Sa buong bahagi naman ng Kabisayaan ay lalo na sa buong bahagi ng Visayas, magiging partly cloudy at overcast and gloomy tayo ngayon dyan at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidat at pagkulog sa ilang bahagi lalo na sa Panay Island, especially dyan sa beba ng Iloilo, Capiz hanggang Aklan. Patuwid ng Iloilo sa Guimaras at Bacolod ng Negros Region, magiging maulap din ang inyong panahon. Asahan din ng mga pagkulog at pagkidlat, especially sa may bandang Bacolod at paligid ng San Carlos, Canlaon, hanggang dyan sa may bandang La Carlota area.
Makakaranas kayo ng mga ilang mga light to moderate at isolated lamang na mga heavy rains anytime, lalo na ngayong hapon na may mga kasamang pagkulog at pagkidlat. Ingat na lamang sa biglaang flash floods kung sakali lang. Pero magiging maganda at magiging kontrolado ang inyong init kapag nakakaroon lang kayo ng mga ilang light to moderate showers dyan. Magiging maulan din ang dulo ng Negros Oriental, especially sa may bandang Siaton, Dumaguete, kasama ng ilang bandang Bais at isla ng Siquijor sa uulanin. May ilang cluster na heavy rain showers ang iiral sa inyo dyan. So ingat na lamang sa flash floods. Maulap din sa may bandang Cebu area. Yan, despite na medyo katamtaman ang lagay ng panahon, kabilang na ang Bohol na makakaranas din ng pagkulog at pagkidlat. At kasalukuyang magiging maulap ngayon ang parte ng Bohol sa halos buong area ng Bohol na makakaranas ng mga ilang light to moderate rain showers. Magiging maulap din at mga kalat-katapag ulan ang iiral sa Southern Leyte, dalang bahagi ng Ormoc at Leyte, despite na katamtaman pa rin ang panahon, kabilang na ang Tacloban, pero overcast and gloomy rin ang iiral, so expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Mas kalat naman ang pag-ulan ang mga maranasan ng mataga Eastern Samar, lalo na mula dyan sa bandang Gamay, pababa ng Oras hanggang Borongan Eastern Samar hanggang Gian. Moderate to heavy rain showers naman ang iiral at asahan din ang mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa baybayin ng Eastern Samar. Sa norte naman, bandang Lawag, nakakaranas ng mga kalat-katapag ulan, ilang light to moderate and some heavy rain showers ngayon ang nararanasan, lalo na dyan sa area ng Katubig, Labnabas hanggang Mapanas. Ingat na lamang sa flash floods kung sakali. Pero ang maganda dyan, medyo kontrolado at makokontrol ang sobrang init na mararamdaman ninyo dyan. Hanggang dyan sa dulo na yan ng bandang Lavezares, patawid na yan ng bandang Matnog sa Sorsogon, sakop ng Bico Region. Magiging maulap din at kalat-kalat din ang pag-ulan na may mga moderate and heavy rain showers ngayon ang nararanasan ng mga taga Surigao Region, especially sa Dinagat Island at Siargao Island, buong Surigao Region, kasama na ang Agusan del Norte. So, area ng Butuan yan, nakakaranas na ngayon ng pag-ulan. Hanggang dyan sa buong bahagi ng Surigao del Sur, moderate to heavy rain showers po, ingat sa pagbaha at may mga pagkulog at pagkidlat din ang iiral. At the rest ng Agusan del Sur, lalo na sa may bandang Bayugan, Prosperidad, San Francisco, Rosario, kasama na ang buong Hinatuan, Bislig, ay makakaranas ng moderate and heavy rain showers ngayon na umiiral. Dahil na rin sa buntot ng remnants itong si 99W at patuloy nga po na nagpapaulan sa silangang bahagi ng Mindanao. The rest ng Davao de Oro hanggang sa dulo na ng Davao Oriental Samati, pababa ng Gobyerno Generoso, moderate to heavy rain showers din na may mga pagkulog at pagkidlat din ng iiral. So ingat na lamang sa flash floods mga folks. At maging sa bahagi nga po ng area ng Davao del Norte sa Panabo, magiging moderate and heavy rain showers din kayo dyan. Scattered po ito at kalat-kalat at pabugso-bugso ang ulan, kabilang na ang City of Davao and the rest ng bandang Davao del Sur hanggang dyan na yan sa mga sakop ng General Santos City at Sarangani area. Despite na nagiging overcast and gloomy muna sa may bandang South Cotabato, Sultan Kudarat, asahan din maya-maya ang mga pagkalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers na may pagkulog at pagkidlat. So, be ready na lamang kasama na ang Maguindanao del Sur, North Cotabato, Bukidnon, Lanao del Sur, hanggang dyan na yan sa may bandang Ilingan, Cagayan de Oro sa northern part ng Mindanao at Lanao del Norte. Despite na medyo mas katamtaman muna ang umiiral sa paligid nito ng Cagayan de Oro, Lanao del Norte, hanggang Maguindanao del Sur. Kasama na siyempre ang Lanao del Sur. Pero expected ang maya-mayay kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Dahil sa tumatawid po yung mga ilang buntot o remnants ng surface trap ni 99W embedded ng Intertropical Convergence Zone na tumatawid dyan sa may bandang kalura ng Zamboanga City. So nakakaranas din ng mga moderate and some heavy rain showers ang norte ng Zamboanga del Norte at magkakaroon din ng overcasting gloomy kabilang na ang Zamboanga Sibugay at lalo na sa city ng Zamboanga at isla ng Basilan at Hulusulu. Ingat po sa mga pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa bigla dahil mula toyo at bigla nagiging mabasa yung lupa. Madalas nagdudulot po yan ng biglaang pagguho ng lupa. So medyo alisto pa tayo mga folks at ingat na lamang po pagka biglang lumakas ang buhos ng ulan sa inyo. So madalas po overcast and gloomy ang bandang Kabisayaan at Mindanao area, pero patuloy pa rin ang moderate at wily weather sa bandang Southern Luzon kasama na ang NCR and the rest ng Northern Luzon.
Magkakaroon lamang tayo ng mga ilang pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila na naka-forecast within 12-hour period po yan. Kabilang na ang parte nga po ng South Luzon at nakakaranas na ngayon ng mga localized thunderstorms, ang ilang bahagi nga po sa Kabikulan. So medyo nagmo-moderate po at nagiging overcast and gloomy na rin ang ilang bahagi ng Luzon. Unti-unti yan na tumataas habang pumapalo ang mga susunod po na mga araw natin. Pero hindi pa rin natin baliwala ang mataas na heat index, lalo na nga po sa pati pa rin ng Luzon na patuloy pa rin tayo makakaranas ng malinsangang panahon. Well, mahigit 2 araw na po na nanatiling under observation itong dalawang low pressure area na to na binabantay natin, C99W at C90W. At nanatiling balik mula kagabi kasi medyo tumaas yung wind speed ni 99W. Ngayon, balik na naman sa pinakamahina niyang invest. So, medyo alanganin pa rin yung development niya, pero gaya ng ating observation, natiling aktibo pa rin siya sa ating tropical cyclone sector. And as of 11:15 AM ngayong umaga, ang distansya na ngayon itong C99W, kung susukatin natin ang layo, nandito na yun sa may bandang silangan ng bandang east-northeast ng Tandag. Yan. Bandang northeast ng Tandag, layo o east ng Tandag, 236 km silangan po yan ng Tandag. Or kung ibahin natin ang location, kung pagbabasehan natin ang bandang dito sa islan ng Cantilan, yan, o Cortez, nasa layo itong 268 km east. So halos sa bandang Surigao Norte, halos nasa 267 o 286 km east ito ng Surigao del Norte ang layo nitong si 99W. Bagamat wala pa ring pagbabago at wala pa ring significant na development, kumikilos ito pa kanlurang or pa northwestward. So, yung cone of uncertainty niya malayo, northwestward, ganyan, or westward. Yan ang pinapakita. So, ibig sabihin yung cone of uncertainty niya na kikilos yan pa ganyan or pa ganito ay malawak pa rin. Yan po yung cone of uncertainty niya. Ganyan pa rin ang mga possibility na magiging galaw niya, yung area na yan. Yan. So, at least may idea na tayo. Pero nanatiling mahina't wala pa rin organized development si 99W at kumikilos pa rin halos pahilagang kanluran pa rin ang galaw nito. Nasa 1,008 hectopascals pa rin ang pinakamababang atmospheric center air pressure nito. So nanatili pa rin nating binabatayin ang dalawang low pressure area na to at maging si 90W ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat wala pa rin certain development pa rin itong si 90W. Pero kung susukatin natin ang distansya niya mula sa pinaka south of Mindanao, especially sa bandang Governor Hiroso, nasa around 1,458 km southeast ito ng Governor Hiroso sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. So malayo pa po at hindi pa po ito nakaapekto, bagamat nanatili pa rin siyang aktibo na binabantay ng ating tropical cyclone sector. Kung ikukumpara natin sa dalawang ito, base dito wala pa rin pinapakita kasi na mga forecast ensemble. So wala pa rin anomaly observation ang ensemble nito. However, kung titingnan natin sa nakatutok na real-time satellite imagery na binabantayan, at nanatiling mababa pa rin ang tsansa na magiging isang aktibong low pressure area. However, nakikita sa satellite imagery kasi medyo nagkakaroon pa ng timing ng vorticity si 99W. Pero kung pagbabasa natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa possible development ng dalawang ito, kung meron na bang ipinapakita, well, mula sa pinaka-global spectral model niya, nanatiling negative pa rin ang ipinapakita ng dalawang ito at wala man lang tayong significant na nakakitaan hanggang extension of May 8 na lalakas ang alinman sa dalawang ito. So maging sea level pressure niya ay natiling nasa 1,008 hectopascals pa rin yung central air pressure ng forecast nilang dalawa. So nanatiling negative pa rin na may mabubuo o may lumakas isa sa kanila. Negative pa rin sa ating Tropical Cyclone West Pacific Basin. Sa ating real-time formation probability ay wala tayong nakikitaan, pero yung kanilang mga yung convectivity at convergence ay natiling nasa under possibility to favorable yung ipinapakita, especially itong C99W. Ayan o. So medyo nagkakaroon pa rin siya ng ilang favorable, kaya siguro nanatiling binabantayan. Ito naman at least nagmo-moderate yung itong C99W. However, mababa pa rin na standing na umabot man lang siya sa pinaka-strong
probability of vorticity. Hindi kagaya dito sa may bandang Japan, yan nasa halos strong na ang vorticity niya na candidate as tropical cyclone. Kaya lang hindi naman siya, wala naman siyang vertical wind shear dito. So parang jet stream lamang ito. Pero dito kasi inaantay natin na magkaroon ng vertical wind shear na tutulak sa kanya para magkaroon ng upward low at magiging isang ganap na aktibong low pressure area. So natiling nasa under possibility to favorable halos yung kanyang convectivity ni 99W. Ganon din kay 90W na pinapakita dito. However, ay mababa pa rin ang tsansa na magkaroon ito ng horizontal circulation vorticity. Dito medyo tumataas na rin. Ayan nagkakaroon ng medyo favorable horizontal anomaly itong si 99W. So natiling binabantayan at naglalaro pa rin yung kanyang sitwasyon base sa sea surface temperature kung ito ay magiging ganap na low pressure area o aktibong low pressure area. Dahil wala siyang nakikitaan sa ating real-time formation probability pa rin. Mula sa mga computer models ay patuloy pa rin na agresibo ang pinapakita ng mga extended forecast gaya na lamang GFS. Ito hindi ko determine kung C90W na ito kasi nanggagaling ito sa may bandang south of Guam. C99W halos hindi na makitaan. So, hindi natin malaman kung C99W ito or C90W. Dahil nanggagaling siya dito, so posibleng ito ay C90W. At iba ang ikinikilos niya. Halos kikilos ito pa northwestward at tutumukin ang silangan ng Northern Luzon. Extended forecast ito, kung ipopost natin, hanggang May 8 yung forecast niya. Nalalapit ito sa silangan bahagi ng Northern Luzon. Kung maging aktibong low pressure area yan. CSMWF naratiling kalmado at insignificant ang nakikitaan pa rin natin sa forecast CSMWF. So ibig sabihin lamang nito ay pinapakita lamang na hindi developing C90W at 99W. Kay NAVGEM, yung latest niya patuloy pa rin ang pagiging agresibo nitong C90W, pero C99W halos hindi na rin siya kita. So probably C90W po itong pinapakita ng dalawang ito ni GFS at NAVGEM po. Nakikilos din pa northwestward, tutumukin ang hilagang silangan ng parte ng Luzon. Extend din ito hanggang May 8 din ang forecast ni NAVGEM at GFS na kikilos itong low pressure area na to kung sakaling maging aktibo itong C90W at tutumukin ang silangan ng Northern Luzon by May 7 o May 8. Kung ito ay magiging active low pressure area, sa ngayon ay napaka-negative pa rin talaga. Kaya wala pa rin tayo nababasa sa iba't ibang weather agencies gaya na lamang ni Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Weather Center. So, i-consider pa rin natin na remnants lamang yung dalawang low pressure area na binabantay natin. So, anytime maaari pa rin niyang malusaw na lamang ng tuluyan at tatanggalin sa ating tropical cyclone sector lists. Mataas pa rin ba ang drought index natin kahit month of May? Yes, dahil base sa ating drought early warning ay natiling mataas ang parte ng Northern Luzon, especially sa may bandang Bulacan area at silangan ng bandang Cagayan area. Ayan, sako pa rin hanggang Isabela po yan or the rest ng Cagayan Valley. Nakataas pa rin yung probability of early warning ng drought index dahil as of April 30 ay nasa pinaka-maximum pa rin na taas na classification drought index ang buong bahagi na ng Central Luzon kasama na ang Metro Manila, Calabarzon, Kanluran ng Negros Occidental at ilang bahagi sa may bandang Palawan. Ilocos Norte, Ilocos Sur, mataas na rin, maximum na rin at ilang bahagi sa may bandang Cagayan Valley na nasa maximum pa rin ang forecast ng kanilang drought index. Nagmo-moderate na rin silang bahagi ng Quezon Province o bandang Southern Luzon at west portion sa Visayas. Halos nagmo-moderate na rin ang forecast ng dalawang ito. So ano magiging context po nito? Ibig sabihin lang nito, mataas pa rin ang tsansa na magkaroon ng mga wildfire sa mga area na yan na kung saan mataas po ang drought index natin o tagtuyot sa bahagi na ito. So ingat pa rin at mataas pa rin ang CBA index sa mga area na in-indicate po dito sa drought at medyo tipid po sa pagkonsumo ng tubig dahil malaki po ang magiging epekto nito sa generation ng tubig. Dahil mataas pa rin ang pinaka-drought at makikita natin sa monthly drought index stock natin ay patuloy pa rin ang pagtaas ng drought kasama na ang Metro Manila. So yun po. Ang nagiging maulan lamang kung makikita natin ang wet areas sa silangang bahagi pa rin ng Visayas at Mindanao. At kung babasa natin yung monthly rainfall stock natin ay ang bahagi po ng Mindanao at Palawan ay nakakaranas pa rin ng maulan na panahon.
at mataas po yung above average rainfall, lalo na dito sa dulo ng Davao Region or Sorsogon area at eastern part ng Mindanao. Dahil na rin nga sa mga nakaraang mga tuloy-tuloy na near equatorial trough at development of intertropical convergence zone. Tapos sinamahan pa ng development ng binabantayang invest, kaya nagtuloy-tuloy po ang naging pag-ulan sa bahagi niya ng Palawan at Mindanao area. Pero pagdating pa rin sa parte ng Luzon, tuloy-tuloy pa rin natuyo ang ating paligid. Kaya delikado pa rin sa mga mataas na prone ng sunog, gaya na lamang ng binabanggit natin sa Central Luzon at kanluran ng buong Northern Luzon. Sa Ulat Indol naman, mukhang marami-rami ang mga naging pagyanig mula kagabi. Yan, medyo may mga ilang moderate ang mga pagyanig at kaninang madaling araw hanggang ngayong magtatanghali. Makikita mayroong 4 agad na mga minor o moderate earthquakes at as of 10:47 AM, meron ding may pagyanig din tayong nadedetect dito. So tingnan natin kung anong mga short periods yan mula sa pinaka-data feed ni PBOX. Dahil mukhang dito lang naman yan sa paligid natin sa Pilipinas. Yung mga magnitude 4 na siguro yan. Mga magnitude 4 plus yan kapag kaganyan mga pagyayenig na yan. So silipin po natin. Yan, mula sa data feed ni PBOX ngayong umaga ay meron tayong naitala kagad na isang magnitude 4 at mukhang isang magnitude 5 sa may bandang Dalupiri Island, Calayan, Cagayan po. Ngayong 10:45 AM lamang ito. So kani-kanina lamang, ayan sa may bandang Dalupiri Island, Calayan, Cagayan, magnitude 5.0 po ito na may lalim na 31 km depth. So na-detect yan ang aking seismograph. At kaninang 2:26 AM ng madaling araw, nagkaroon din ng pagyanig muli sa may bandang southeast ng Sarangani Island, Davao Occidental. Magnitude 4.8 naman ito na may napakalalim na 101 km ang epicentral depth. So mula kanina ay may mga ilang mga pagyayinig, lalo na sa may bandang Dilungan na Aurora. Mahina yan, mga magnitude 1, pero may mga minor na nadedetect dito sa ating seismograph kanina. Kaya mula nitong kanina lang nakapagtala tayo ng magnitude 5, dyan lang sa may bandang Calayan, Cagayan po na malakas-lakas ang mga pagyanig po. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin sa paligid ng Calayan, Cagayan at Dalupiri Island na may mga cluster na agad tayo na mga pagyayanig dyan. At kagaya ng nakarang araw ay meron tayong dalawang naunang mga magnitude 5 dyan na naitala. Ayan nung nakaraang April pa po ito, ng April 28, yan, may dalawa tayong magnitude 5. So mukhang sunod-sunod na mga malalakas sa pagyanig ang umiiral ngayon dyan sa may bandang Dalupiri Island. At ingat po dahil sa mukhang sumusunod-sunod na po ang mga malalakas sa pagyanig dyan sa isla ng Kalayaan, dyan sa may bandang Calayan Island. Yan, sa paligid ng halos sa norte ng Cagayan. Yan, ingat na naman po sa mga kababayan natin at alisto po mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikalawang araw ng May 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng May 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong maga sa ating report. Well, expected pa rin ang maaraw at malinsangan natin dito sa Metro Manila at ilang karatig Northern Luzon. Pero magiging madalas na ang mga localized thunderstorms. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.